So yun na mga kapatid, no, it's been 16 hours mula nung pinasok po, no, or sabihin na natin talagang puwersa na po ng mga kapulisan natin yung pong pagpasok sa compound ng Kingdom of Jesus Christ diyan po, no, upang i-serve ang warrant kay Pastor Quiboloy at daan-daang pulis ang naka-riot gear at ang iba pa po ay naka SWAT gear ay talagang hindi na po sila napigilang pasukin at halughugin ang compound po ng Kingdom of Jesus Christ. At dito nga po ay mapapansin natin na wala po, no, hindi po nakita ito pong si Pastor Quiboloy at di umano ay mayroon po silang mga nasagap na balita na susubukan daw pong ilabas ng bansa itong si Pastor, no, mga kababayan natin. Base po dito sa analisa ng kapulisan natin ay ito po yung binabalak na gawin ng mga supporters po ni Pastor. So panoorin po natin, no, yung interview po, no, mga kababayan natin, at ano po ang masasabi ng ating kapulisan regarding po dito. So narito po yun. Tropa at bukas na naman. Sir, ano yung information niyo, General, na ilalabas si... Andun talaga eh. Gusto nila itakas eh. Sir, paano po natin nasabi, sir, na nandyan po talaga? May mga informants kami dyan sa loob. Hindi nga lang namin talaga makita dahil ang ganda ng kanilang movement sa loob. Ano hong information na ipinarating sa inyo, sir? Andyan sa loob. Itakas ngayong gabi. Pero bakit hindi natin nakita, sir, yung hulahulog natin? So yung paghulog natin, ba't hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita. Nasa 1/4 pa lang tayo eh. Sir, 16 Wala pa, napakababa pa. Napakababa pa. Ha? Nila Rosa, yung heartbeat sinasabi ka nila. Yung heartbeat Gagamitin natin detector. yan. Gagamitin natin yan. So hindi pala nagamit ngayon, sir? Kanina, ginamit namin, limited lang ang paggamit namin dahil iba pa, kukunti pa lang ang ating na-identify ng mga lugar. Yung radar na sinasabi niyo Tinignan muna namin kung saan namin gagamitin. Nag-a-assess pa kami. Ngayon pinag-aralan namin based sa aming mga nagawa at titignan namin kung saan kami gagamit ng radar bukas ulit. Sir, yung 30% na yun, pwede niyo po ba ma-describe saan po banda sa compound yun, sir? O ano-ano po ba yung... Please, classify din muna. Bukas na lang malalaman niya. Pero sir, hindi totoo yung tapos na daw na nahalughog yung lahat. Hindi ko yun. Wala pa. Hindi mo tayo tapos. Andyan sa loob. Gano'ng matagal pa ito, sir? Mga ilang araw? Based sa information, It will depend on ang pinakasimple nito, depende kay Mr. Quiboloy. Para matapos na natin ito, matigil na yung kanyang mga tao. Ulan na naman, maulan na ng mga tao niya. Maulan na ng mga tao ko. Sumurrender na siya. Sabi nila, mahina naman ang kaso. Ang galing ng mga abogado niya, ang dami pa. Bakit? Ano ba nakatakutan niya? sir, based sa information po, meron na talagang area or lugar doon sa loob kung nasaan sila nagtatago. Meron. Nakakagalaw nga lang siya na hindi namin nandito. Ano po ba ito, sir? Yung underground? Yeah. Underground. There's a possibility. Kasi kanina, ang dami nakikita. Hindi namin, kami sa loob nagkakawala-wala eh. Sa laki ng lugar, sa dami ng mga lusutan, kami mismo nagkakawala-wala. Kami nga, nagkakahiwa-hiwalay sa loob. Pero may respective na assignment yung mga tropa natin, sir. Meron. Kaya nga kailangan i-review namin dahil first time namin napasok ng lugar at kailangan namin talagang mapamiliarize sa mga sarili namin. So yung 2,000 na tropa Talagang meron natin, kaming information na nandyan sa loob. Nagbibigay talaga ang informant namin. The problem is, hindi namin alam talaga kung paano ang layout ng lugar. They can only do so much dahil pagdating sa loob, nagkakawala-wala na kami. so kung meron tayong informant, Gagamitin yung personahe bukas. Ha? Dadagdagan natin yung police bukas. Ano? Ibig sabihin mo, Dadagdagan pa. May possibility. I mean. sir, kung meron tayong informant, General, bakit hindi na tinodo yung information binigay dyan? Ano no? Kung meron tayong informant, bakit hindi na tinodo ng binigay ng information kung saan talaga yung exact location? Nagbabago ang impormasyon eh. Pag sinabi niya ngayon nandito, nandun sa kabila. Hindi mo na makita yan dyan pag ganyan ka-skip ng mga kwarto-kwarto yan, di ba? Yung sa isang lugar na maliit, yung movement from kwarto to kwarto, kung may mga hidden passages, pwede ka talaga mapaglinlangan dyan. Di ba?
Kunti lang naman kasi nakakapasok ng mga pulis. Hindi naman lahat na nakita yung pulis sa pagkarami-rami nandyan. Nag-spread out din kami. Okay? So, sinisystematize nga lang natin. So, ulit kami bukas. Nakita namin ang layout. Ulit kami bukas. Hanapin namin. Ito ay sa tingin ni Mr. Kibuloy, larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectare compound niya. Aldi, Pero hindi po tayo magpo-pull out. Hindi kami pull out. sa announcement niyo po kanina sa megaphone, sabi niyo po, magbantay na may droga, baka kasi ilabas yung ano. May possibility. May information din kami na may mga sistema silang iisipan kung paano ilabas si Mr. Kibuloy. Aside po doon, meron pang other information po? Pero ito mga information na hindi ko lang pa may disclose sa inyo. Kaya na kayo, magtatrabaho Sir, mo. General, do you think yung 5 nagsama? May possibility, may hindi. Baka pwede din naman slow down. Okay? You mentioned po kanina, natatawagan nyo si Attorney Torion. Pwede ba naming malaman kung ano po yung itatawag? Gusto ko sana akong i-consult sa kanya. Pero kung wala naman siya, hindi naman ganun ka-critical. Okay? Ano pong comment ninyo sa mga sabi-sabi na plano daw i-take over ng PRO 11 yung KOJC? Hindi namin ko na-take over. Hinahanap lang namin. Wala namang karapatan i-take over yan. Hindi naman amin yan. So hindi pa rin tayo magpapapasok po? Nakakapasok naman sila. Nakakapasok naman sila. Okay. Sino-check ko natin. Pero ano Kasi po, mayroon sila nga, nag-check nga eh. ano po yung reply natin sa letter kanina na parang pinakita po ng secretary ng Torion Law Office? Na hindi daw po nila tinanggap. Yes. Yung kanina po, yung may nagpumilit na pumasok. Opisina eh. Diba? Yung mga formalities yan, dapat yan. Office hours eh. Diba? Alright. Office hours na yun. Sir, thank you, sir. Pahinga muna ang tropa at bukas na naman. So yun ang mga kababayan natin na napakalinaw naman po ng About a year ago, I had statement. a crazy idea to put a massive culvert bunker Napakalinaw behind my ng house. You can't see it now, regarding but I nga dug po a dito. huge hole and Na kung saan ay masasabi natin na 1/4 pa lamang daw po no ang nahalughog doon po sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, na kung saan ay hindi nga po nakita, no? Unfortunately ay hindi po nakita ito pong si Pastor Kibuloy. At sabi nga po ni General ay yung di umano kasi allegedly, di ba sinasabi nila nagagamit sila ng mga radar penetrating device para po mahanap itong si Pastor, pero sabi nila ay ina-analyze pa nila no yung mga lugar, at kasi nga po na-overwhelm din sila no, na-overwhelm sila doon sa kalakihan ng compound, at pag-aaralan daw nila kung saan dapat gamitin yung technology na yon para malocate no ito nga pong si Pastor. So it's all about time no, dahil nga po sa intel sabi nga po ay balak na ilabas na daw po no itong si Pastor sa labas ng ating bansa, at panahon na lang makakapagsabi kung madadakip ba itong si Pastor or patuloy pa rin po ang manhunt ng ating kapulisan dito po sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. So yun ang mga kababayan no, comment na lang po kayo sa ating comment section no kung ano po ang inyong opinion dito. Si Pastor po ba ay nasa loob pa ng compound ng Kingdom of Jesus Christ or nasa labas na po ng ating bansa, na kagaya po ng nangyari dito nga po kay suspended Mayor Alice Guo. No? Pag-usapan po natin yan sa ating comment section. So hanggang dito lang, maraming salamat po. Bye-bye!